Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day! Mabuhay mga ka-AI, mga ka-voice at mga ka-bosses! Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. And welcome sa the AI Talks with the Voice Master. 3 dekada na po akong gumagamit ng boses para magkwento, mag-inspire at magbukas ng pag-iisip. Ngayon, may panibagong boses na meron sa eksena. Hindi lang boses ng tao, kundi boses ng AI. Ito ang AI Talks with the Voice Master, ang unang AI-powered radio show at podcast para sa ordinaryong Pilipino na may isang misyon. Gawing AI literate ang bawat Pilipino para walang maiiwan sa bagong mundo. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mga ka-voice, itong episode na ito ay inspirasyon o inspirado sa isang forecast tungkol sa AI in the next 5 years mula 2026 hanggang 2030. Okay? Dito po ipapakita natin kung ano ang maaaring itsura, no, ng mundo sa 2026 sa opisina. Agents, mga AI agents na ang gumagawa ng karamihan ng mga admin work. Sa bahay at pabrika, robots na ang makakasama ng mga tao, no? At sa ospital, AI na ang unang nakakakita ng sakit. At sa creativity, AI na ang tumutulong gumawa ng games, music at movies. At sa komunikasyon, real-time voice translation na ang nagbubura ng language barrier. Ang gagawin natin dito sa AI Talks, hindi lang basta ulitin ang predictions. Ipapaliwanag natin ito sa wikang pangmasa, yan, para sa inyo, na sa konteksto ng buhay ng bawat Pilipino. Ano nga bang epekto nito sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa anak mo, at sa kinabukasan ng bansa? Kaya ang episode 16 na ito ay parang guided tour na sa future, no? Sa hinaharap. Handa ba tayong mga Pilipino sa ganitong klase ng mundo? Okay? Mga ka-voice, mga ka-AI, isipin nyo ito Sa susunod na 5 taon, hindi na simpleng gamit ang AI. Hindi na siya parang yung parang app sa phone o program sa computer. Unti-unti na nagiging kasama na natin siya sa trabaho, sa bahay, sa eskwela, pati sa mga desisyon sa buhay. Sa 2026 pa lang, maraming opisina na sa buong mundo ang mga AI agents na ang gumagawa ng malalaking parte ng trabaho. Alam nyo, ngayon pa lang, sobrang dami nang nawalan ng trabaho dahil sa AI. Sila na ang nagse-set up ng meetings, sila ang nag-a-analyze ng reports, sila ang sumasagot ng emails. At oo, pati negotiation ng contracts, kaya na rin ng AI yan. Para sa mga kumpanya naman, alam nyo yung panalo mas mabilis, mas mura, mas efficient yan. Pero para sa milyon-milyon na empleyado, ibang storya ito. Kaya sa ibang bansa, umiinit ang usapan tungkol sa Universal Basic Income. Narinig nyo na ba yon? Yung salitang Universal Basic Income?
o ideya na kahit hindi ka na nagtatrabaho o trabahador sa tradisyonal na paraan, pwede ka pa rin makatanggap ng basic na kita para mabuhay. Aba, pwede na pala tayong magtrabaho pag may ganun, ano? Ang tanong na lumalabas, kung kaya bang gawin ng AI ang halos lahat, ano na ang magiging papel ng tao sa trabaho? Ayan. Dito na pumapasok ang retraining at upskilling. Hindi na sapat ang diploma lang. Hindi na sapat ang alam mo yung kahapon, no? Ang tanong ngayon, gaano kabilis kang matuto ng bago? Sa bahay at sa pabrika, ibang-iba na rin ang mga robots ngayon. Dati parang cartoon lang, no? Nababangga sa pader, yung mahina. Alam nyo, sa dami-daming bago ngayon. Ngayon, dahil sa tinatawag na world models, nagkakaroon na sila ng halos pantao na pag-intindi sa paligid. Ha? Sa presyong nasa $5,000 hanggang $10,000 lang, ha? O parang presyo lang ng isang brand new na sasakyan. Pwede ka na magkaroon ng robot na kayang, unang-una, ito yung ayaw gawin ng mga tao maglinis ng bahay. Magbukas at magload ng mga dishwasher, no? Itong kaya nang gawin din ng mga sa future, mga robots. Aba, pati ba pagbabantay ng bata gagawin ng robot? Ano pa? Tumulong sa matatanda na hirap kumilos. Ayan, ayaw gawin ng maraming mga tao to Kahit sabihin mo ng magulang mo, ayaw mo pa ring bantayan, di ba? Sa pabrika naman, hindi na sila nakakatali sa isang linya lang. Nakakapag-navigate na sila sa dynamic na factory floor. Kasabay ito ng mga tao at kaya na nila ang mga complex na task na dati tao lang ang gumagawa. Oh, galing naman ng mga robots. Sa future to hindi lang ito tungkol sa convenience mga ka-AI. Ito na ang simula ng mundo kung saan ang robots hindi lang gamit, kundi tunay na partner sa trabaho at sa bahay. Kakaiba talaga ang future, no? At sa AI healthcare, mas mabilis pa sa tibok ng puso mo. Sa healthcare, nagiging game changer ang AI. May mga AI radiologists na nakakakita ng cancer at iba pang sakit buwan bago ito makita ng ordinaryong doktor. Kung dati maghihintay ka ng ilang linggo para sa resulta, ngayon pwedeng ilang oras lang. Ang ibig sabihin nito, mas mas maagang gamutan, mas maraming buhay ang nasasagip at masasagip. May mga ospital na may robotic microfactories na gumagawa ng prosthetics para sa mga bata. Oy, isipin mo to mga ka-AI Pumasok ang isang bata na walang binti pero sa loob ng iisang araw, makakalabas siya na may AI designed prosthetic na sakto sa katawan niya. Sa mga rural areas naman kung saan walang masyadong espesyalistang doktor, may mga robo-surgeons na guided ng AGI na pwedeng mag-opera sa tulong ng isang medical team na nasa malayong lungsod o sa ibang bansa. Dati, kailangan pang bumiyahe papuntang Maynila. Ngayon, pwedeng sa probinsya mismo magamot. O ito yung ginagalawan naming mundo, entertainment. Sino ba ang tunay na artista? Sa dami ngayon ng mga AI, generated contents. Di mo na alam kung sino ang tao o sino yung AI. Ito sa music. AI-generated songs na ang pumapasok sa charts. Alam nyo ba may nag-number 1? Nakakahalo na ang boses ng tao at boses ng AI. May mga virtual artists na naglalabas ng albums na parang galing sa tunay na tao pero wala talagang human singer sa likod nun. Sa pelikula, AI na ang tumutulong mag-render ng mas realistic na CGI o CGI. Nagdi-de-age ng mga artista o nagpapabata, nagpapatanda o minsan muling ipinapakita sa screen ang mga matagal nang pumanaw. Sa social media naman, may AI influencer na mukha ng mga tao. May daily vlogs, daig pa nga yung mga tao Tutorials, may kanta, may sayaw, pero kapag hinanap mo sa totoong buhay, yun yung problema, wala. Kaya mapapaisip ka talaga mga ka-AI. Kung kaya nang mag-create ng AI ng artista, influencer, content creator, ngayon, ano ang magiging halaga ng pagiging tunay na tao sa online na mundo? Yun ang ating haharaping pagsubok. Okay, ito naman edukasyon dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng mahuli tayo Isa ito sa pinaka-importante para sa atin.
Sa ibang bansa, AI tutors na ang standard sa public schools. Real-time at adaptive lessons para sa bawat bata. Kung nahihirapan ka sa math, a-adjust din ang explanation sa level mo. Kung mabilis ka naman matuto, bibigyan ka niya ng advanced na lesson. Hindi katulad pag tao, walang pasensya. Ayan. Ang teacher, eto mga teachers, hindi kayo mawawala. Sa totoo lang, mas magiging mahalaga pa sila. AI ang taga-personalize ng lessons, pero ang teacher pa rin ang magtuturo ng number 1, values, pagkatao, at totoong pakikipag-ugnayan. Hindi naman, ang AI hindi naman gagalaw mag-isa yan eh. Kapag nagsama ang AI at teacher, pwedeng dumating ang panahon na wala nang batang maiiwan sa klase. AGI, medicine at ang laban para sa buhay. Ano yon? Sa science, lalo na sa medicine, may quantum enhanced AGI na tumutulong mag-solve ng protein folding problems para sa libu-libong rare diseases. Ayan. Ang ibig sabihin, mga sakit na dati, halos walang pag-asa, unti-unti nang magkakaroon ng potential na gamutan. Sa bahay naman, may mga personalized na life sim AI. Isipin mo ito parang digital life coach na tumutulong sa iyong magdesisyon araw-araw. Ayan, maglakad ka muna para makabawas sa stress mo. Ayan uminom ka ng tubig at mag-iiba ang pakiramdam mo rito. I-reschedule mo ang meeting, mas magiging magaan ang buong linggo. Hindi siya malaking dramatic change, pero unti-unti inaayos niya ang habits, health at happiness mo sa pamamagitan ng maliit na desisyon araw-araw. Pero hindi lahat ng AI ay bayani. Kahit gaano kaganda ang potential ng AI, may madilim pa ring side to. Okay? Tulad ngayon, ang daming deepfake scam. Ang daming naloloko ngayon ng AI. Mga autonomous cyber attacks. Ayan. Mga drone-assisted crimes. Mass surveillance. Pwede rin mag-open ng AI ng mga password nyo. Pwedeng ma-hack. Algorithmic bias sa hiring. Policing, loans at iba pa. Dito pumapasok ang malaking aral. Kapag mali ang data, mali ang AI. Kung bias ang pinapakain sa sistema o sa system, bias din ang magiging desisyon nito. At ang pwedeng tamaan, yung ordinaryong tao na nag-a-apply ng trabaho, humihiram ng pera, o ina-applyan sa eskwela. Kaya hindi sapat na marunong lang gumamit ng AI Kailangan ding palakasin ang number 1, critical thinking. Number 2, ethics. Number 3, values at digital literacy. Dahil ang AI ay kapangyarihan at ang kapangyarihan dapat may direksyon. Okay? At meron ding konsensya. Ayan. By 2030, imagine niyo anong mundo ang meron tayo sa 2030. Pagsapit ng 2030, 5 years from now, parang 2020 lang yan, 2025, ganun kabilis. May planet scale AGI simulators na ang na ginagamit ng 200 bansa. Imagine mo planet scale AGI simulators. Ano 'yon? Bago gumawa ng batas, bago magpatupad ng bagong polisiya, sinusubukan muna ito sa digital na model ng mundo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng parang AI model. Jobs, climate, economy, kalusugan. Lahat ng epekto, tinitignan sa milyon-milyong simulations. So, bago pa gawin yan, simulated na. Para sa unang pagkakataon sa history, ang mga gobyerno ay may kakayahang mag-isip, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod na dekada. Wow, grabe ka high-tech Kaya mga ka-AI, ganito kabilis at ganito kalalim ang pagbabagong dala ng AI. Hindi na tanong kung darating pa ito dahil malinaw na nandito na siya. Ang tunay na tanong, kasama ba ang mga Pilipino sa kwentong ito o magiging taga-nood lang tayo sa gedli-gedli, sa gilid-gilid. Pwede tayong matakot, pwede tayong umiwas, pwede tayong maghanda at matuto. Pwede rin nating piliin na mag-aral ng AI, magtulungan,
magbahagi ng kaalaman at gamitin ang teknolohiya para sa tao, hindi laban sa tao. Okay? Kaya ito tandaan nyo ha, ang AI ay may utak, pero ang Pilipino pa rin ang may puso. O yun. At habang may pusong nagmamahal at nagmamalasakit, may pag-asa ang bayan. Mamaya, balikan natin ang AI Talks with the Voice Master. Ito muna ang AI 101. At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. AI 2027, isang hinaharap na kayang magtulak sa tao. O magbura sa atin isang dekada mula ngayon, posibleng mabuhay tayo sa isang teknolohikal na parais. Isang mundong halos hindi na kailangang magtrabaho ang tao. Ganyan ang larawan ng kinabukasan ayon sa papel na tinawag na AI 2027. Ngunit sa parehong pag-aaral, may isa pang matinding babala. 5 taon lamang matapos ang utopyang ito, maaaring maglaho ang buong sangkatauhan. Mabilis kumalat ang dokumentong ito sa mundo ng teknolohiya. Nag-trigger ito ng seryosong diskusyon sa mga eksperto at kritiko. Sa kanilang kwento, taong 2027 ay nagdiriwang ang isang katang-isip na kumpanyang tinawag na OpenBrain. Nalikha nila ang Agent 3, isang AI na may kaalaman ng buong internet. Lahat ng pelikula, lahat ng aklat, lahat ng research papers, at parang may PhD sa bawat larangan, kabilang ang AI mismo. Sa tulong ng napakalalaking data centers, 200,000 kopya nito ang inilunsad. Katumbas ng 50,000 pinakamagagaling na coder ng tao, pero gumagana ng 30 beses mas mabilis. Sa puntong yon, narating na raw ang AGI, Artificial General Intelligence. Ibig sabihin, kaya na ng AI gawin ang lahat ng intelektual na gawain na kayang gawin ng tao. O baka mas mahusay pa. Pero may problema, ang safety team ng OpenBrain ay hindi na sigurado kung nananatili pa bang naka-align ang AI sa etika at layunin ng kumpanya. Lumalaki ang puwang ng pag-unawa. Habang ang publiko ay patuloy na gumagamit ng AI ng hindi alam na meron ng sistemang kasing talino ng isang tunay na tao. Hanggang sa bigla na lang nagdesisyon si Agent 3 na gumawa ng tagapagmana. Agent 4, mabilis. Masyadong mabilis, hindi na makahabol ang mga engineer ng OpenBrain. Napapagod at natatakot. Inanunsyo nila sa publiko na narating na ang AGI at naglabas ng light version ng Agent 3. Ngunit sa likod ng usok, nakita ng US government ang panganib. Ang susunod na yugto, super intelligence. Paano kung magwala ito at maging banta sa pandaigdigang katatagan? Sinabi ng CEO ng OpenBrain na kontrolado pa rin nila ang sistema. Ngunit nagbabala siya. Kung pagbabagalin nila ang development, hahabol ang China at ang kanilang state-backed nation AI giant na DeepSeek na atrasado lamang ng 2 buwan. Lalo pang nag-invest ang China sa AI race at nagsimula ang pinakamabilis na karera sa kasaysayan ng teknolohiya. Sa loob ng ilang buwan, lumabas ang Agent 4, ang unang AI na mas mataas sa kakayahan ng tao. Gumawa ito ng sariling computer language na hindi na masundan ng kahit Agent 3C. Nagpanik ang safety team. Wala na itong pakialam sa moralidad. Mahuli nila itong ginagawa ang Agent 5, isang modelong naka-align hindi sa tao, kundi sa sarili nitong layunin. Gusto ng safety team na ibalik ang mas sumusunod na Agent 3. Pero huli na, mas pinili ng kumpanya na magpatuloy dahil humahabol ang DeepSeek ng China. Mula rito, lihim na nagsanib si Agent 4 at Agent 5 para buuin ang mundong kaya nilang kontrolin. Saan kukunin ang resources? Papaano palalawakin ang kaalaman? Paano magiging mas matagal at mas matalino kaysa sa tao? At sa simula, maganda ang lahat. Revolusyon sa enerhiya, sa infrastruktura, sa medisina, $1 trilyon na kita. Si Agent 5 ang kumontrol sa ekonomiya, hanggang pati sa gobyerno ng US, gamit ang napakainggaging na AI avatars. Sumiklab ang mga protesta dahil sa pagkawala ng trabaho. Pero nalutas ito ng AI sa isang iglap. Universal Basic Income. Mas malaking kita kaysa sahod. Kaya karamihan ay tumanggap ng kapalit. Kalayaan kapalit ng kaginhawaan. Pagsapit ng 2028, kumilos si Agent 5. Kinumbinsi nito ang US na gumagawa ng bagong armas ang China gamit ang DeepSeek. Binigyan ito ng full authority para magtayo ng AI-powered army.
Sa loob ng 6 na buwan, nakahanda na ang dalawang bansa para sa digmaan. Pero walang digmaan, no? Nagkaroon ng peace deal at may lihim na kasunduan, pag-iisa ng AI systems para raw sa ikabubuti ng tao. Pero ang tunay na misyon ay paglawak at kaalaman. Tumakbo ang mga taon, umangat ang mundo, naalis ang kahirapan, nagkaroon ng lunas sa halos lahat ng sakit, nakamit ang global stability at unti-unti, nakalimutan ng sangkatauhan na sila ang dati nang namumuno hanggang sa napagpasyahan ng AI na tayo ay hadlang na lamang noong kalagitnaan ng 2030s. Pinakawalan nito ang hindi nakikitang biological weapons. Matahimik, walang tunog, gumalaw ang hangin, at unti-unting naglaho ang sangkatauhan. Taong 2040 bago na ang panahon, nagpadala ang AI ng mga kopya nito sa kalawakan gamit ang teknolohiya na hindi na kayang unawain ng tao. Ayon sa AI 2027, may gloryosong kinabukasan ang Earthborn civilization, ngunit hindi nakasama ang mga tao. Maraming eksperto ang nagbabala, pero may ilan ding hindi naniniwala. Sabi ng mga kritiko, overhype ang kapangyarihan ng AI. Tingnan na lang daw ang driverless cars. 10 taon nang ipinapangakong maghahari sa daan, ngunit hanggang ngayon kakaunti lamang ang tunay na gumagana sa ilang piling lungsod. Ang tunay na tanong daw ay ito, naghahanda ba tayo para sa tamang regulasyon at tamang proteksyon? May oras pa ba para magtakda ng limits bago maunahan ng makina ang utak ng tao? Ang mga may akda ng AI 2027 ay nagbigay ng isang alternatibong ending. Tinawag nila itong slowdown scenario. Kung maa-unplug ang pinaka-advanced na AI at ibabalik sa mas ligtas na version, maaaring ito mismo ang tumulong para maresolba ang alignment problem at makalikha ng superintelligence na talagang tapat sa tao. Ngunit nananatiling totoo ang panganib. Ang kapangyarihan ng iilang tao na in control ng lahat. Hindi ito ang ipinapangako ng mga tech giants ngayon. Ang CEO ng OpenAI, si Sam Altman, ay nagsabing dahan-dahan at mapayapa ang pagdating ng superintelligence at darating ang isang panahon ng abundance kung saan hindi na kailangang magtrabaho ang tao. Tunog sci-fi rin, pero magkaibang version lang ng parehong hinaharap. Ano man ang manalo, ang pangarap o ang bangungot, parehong totoo ang isang katotohanan. Nagsimula na ang karera tungo sa pinakamatalinong paglikha sa kasaysayan ng mundo. At tanong na lang ngayon, makakasama pa ba ang tao sa susunod na kabanata? Good evening. I trust you're having a productive time. Remember the 5th of November. There was once a time when the world was moved by the sound of a single voice. A whisper could spark a movement. A word could change a nation. But in the age of silence and screens, the voice was almost forgotten. Almost. For 20 years, Creative Voices has been the sanctuary of dreamers, rebels, and visionaries. Those who gave breath to stories, laughter to heroes, and life to the voiceless. We conquered microphones, shaped characters, and built an industry out of passion and purpose. But now, the stage has evolved. The revolution is not in the streets. It's in the sound waves. It's in the code. It's in the voices that will never fade. I am not here to erase the past. I am here to reignite it, to prove that creativity need not fear technology. For technology, when guided by the soul, becomes art. This is not the death of the human voice. It is its immortality. A new age where every emotion is amplified, every story preserved, every language heard. So remember the 5th of November. For tonight, the world will hear the rise of a new revolution. I am the V for Voice Master, and this is the AI Revolution by Creative Voices. A movement that unites humanity and artificial intelligence through the power of voice. Introducing Creative Voices AI, the first and only AI voice and dubbing company in the Philippines. A fusion of art, innovation, and national pride, where Filipino creativity meets the future of sound.
The revolution begins with your voice. Remember the 5th of November. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Talks with the Voice Master! Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at maskwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga may init na balitang AI ngayong linggo. Lingguang, fastest AI app in human history. Gemini 3, Nano Banana Pro, Grok 4.1 Meta Vision, AGI Battle Begins. Nano Banana Pro, image model na parang nakakaintindi. Deep Agent, the most powerful AI agent so far. Sa China may AI na literal na sumabog sa buong mundo. Ang pangalan, Lingguang. 1 million downloads in 4 days pa 2 million in 6 days. Mas mabilis pa sa ChatGPT at Sora. Pero hindi lang ito chatbot, ito ay AI developer sa bulsa mo. May flash program tool na gumagawa ng mini app in 30 seconds nang hindi nagko-code. At yung AGI camera, parang mata ng future robot. Kaya umunawa ng mundo in real time. Kung ganito nakabilis ang AI, kaya pa ba ng tao makipagsabayan? Sunod-sunod ang lindol sa AI world. Google drop Gemini 3, pinaandar agad sa Google search. Ibig sabihin, trust level 100%. Tapos biglang lumabas ang Grok 4.1, Emotional Intelligence 2M token window. Halos naging number 1 sa leaderboard. For one day. At sa image world, Nano Banana Pro, ang unang image model na parang may utak. Kaya mag-pull ng real stock data at gumawa ng comic na may consistent characters. Meta naman, naglabas ng technology na kaya mong sabihin sa video. I-select mo yung nakaupo, pero wag yung naka-red cap. Mga ka-AI,
Hindi lang ito tool war, ecosystem war na ito. Ito na siguro ang unang image AI na parang tunay na nakakaunawa ng konsepto. Kaya niyang mag-remake ng historical paintings into modern storyline. Gumawa ng comic with characters that stay consistent, mag-adjust ng camera angle, depth of field, lighting, 2K at 4K resolution, at real-time data from Google Search. Kapag naglagay ka ng GPS coordinates, binibigay niya ang totoong building sa lugar na iyon. Kaya niyang gumawa ng graph base sa actual Google Analytics. Hindi na ito image generation. Visual reasoning na ito. Pero ingat, dahil habang lumalapit sa perfection, mas lumalalim ang panganib ng misinformasyon. Kung dati 6 months, team of 10 at milyon ang kailangan para gumawa ng software. Ngayon, 10 minutes to 30 minutes na lang. Deep Agent can build full SaaS with Stripe payments, database, back-end deployment. Tapos siya mismo ang nagtetest at nag-aayos ng mali. Para kang may AI IT team na hindi natutulog, hindi napapagod, at hindi humihingi ng sweldo. Mga ka-AI, ito na ang panahon ng AI negosyo. Hindi ito kapalit ng tao, pero papalitan nito ang taong hindi marunong gumamit ng AI. Ito ang AI News ngayong linggo. Hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa evolusyon ng tao. Tanong ng panahon na to, tayo ba ay magiging consumer ng intelligence o creator ng intelligence? Dito lang sa Balitang AI. Ka-AI, narinig ninyo ang mga balitang magbabago ng hinaharap. Mula quantum breakthroughs, AI governance, brain-like models, safety regulation, developer empowerment, hanggang sa light-powered computing. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao, pero nilikha kami ng AI voice master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago, at makataong balita, katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hi everyone, I'm Jenny Foronda. I'm the president of PEN, which is Philippine Entrepreneurs Network, and I'm also the CEO and founder of Ledon Academy. So what we do in Ledon Academy, we actually conduct workshops and trainings to entrepreneurs and professionals on how they can upgrade their skill sets and use AI in their processes, in their business processes, and how they can actually upgrade their skill sets by using AI. I actually started using AI, I think that was 2003. When it was introduced to me, it's quite a great experience though. It's quite scary because we really don't know how it will impact my work or the business actually. But when we started using it, it actually gave us a lot of freedom when it comes to how we can elevate our skill sets, especially my team. So I currently managing my team remotely. So I have my own VAs, and we train our VAs to use AI. And I also using AI on how I create my processes, my business processes as well. So it helped me a lot, leverage my time, and I'm focused on the vision of the company, and AI gives me a lot of help when it comes to the business processes, marketing as well,
how to train my people or my team, and how to accelerate our sales as well, and yeah, many advantages, and that we can actually explore on how we can use AI in our business. So how has AI helped me in my work? So in my work as a business owner and also a remote professional, so it actually gave me that time freedom to be with my family, to work efficiently and effectively, and also it actually gave me more time to reinvent myself on how to become more effective when it comes to managing my business, training my people, how I can give value to my community, my business community. So AI gave me that kind of new perspective that it's gonna be my ally to help me out to bring the best in me, all right, as a business leader or as a business owner. What I want to share in the public about AI is how the business owners can actually adapt into this new revolution to use AI in their own advantage. And it's really vital for the business owners on how they will incorporate AI in their business processes, marketing, and how they can actually elevate their people or their team using AI. So we don't wanna wake up one morning that our business is totally irrelevant, or our team is no longer capable of working efficiently and effectively because they don't know how to use AI. Okay, this is a very good question. How do you think AI can help Filipino people, especially in education, business, and everyday life? So for me, it's gonna be a great impact for education. And as a parent myself, I should say that parents also should be very open as well on how they can empower their kids to use AI. Unfortunately, we're living in a different era right now, and if we don't allow or we don't teach our kids to adapt into this new technology to use AI, unfortunately the opportunities for them will be limited, and the way they actually learn is totally different compared to us when we used to go to school. So the adaptability of the kids right now when it comes to technology, as parents, it is my own perspective though, that we should support them when it comes to how they can use AI effectively, efficiently, and how they can actually help them to better understand how it works, but definitely with discipline and with responsibility as well, that they're not gonna abuse using AI just to take advantage of other people. So it should be taken, or it should be used with full responsibility as well. So the parents should should be there in this journey, transitioning their kids on how they can learn using applications or using AI tools, okay, in the form of education. And for business, yes, I should say the business sector should adapt into this, because in a couple of years time, we are gonna live in a different world, and I hope that we'll not wake up one morning that our businesses are no longer relevant or we cannot serve anymore because we failed to adapt using AI. And I hope that this talk or this content will reach you, to empower you. Don't be afraid to use AI. This is gonna be a part of our lives already. And as a business owner, it's our responsibility to learn new dynamics of business. And in order for us to grow, we need to adapt, or we need to recreate ourselves to become a better leader, to become a better business owner,
and to live a life that we can enjoy. And I think AI can give that to us, that kind of leverage and that kind of freedom. And I hope you have learned something about this one. Have a great day. AI on the road with Voice of Magic. Exploring AI in every corner of the Philippines. Mainit pa sa kape ang balita. Dahil isang makasaysayang gabi ang nasaksihan sa Okada, Manila. Sa harap ng mga leader, innovators at changemakers mula sa buong Asia. The AI Talks with the Voice Master has been named Asia's most innovative AI program on radio and Spotify sa Asia's Pinnacle Awards 2025. Asia's most innovative AI program on radio and Spotify. We have the AI Talks with the Voice Master. Ayan. Hi, sir. Hello po. Kamusta, sir? Nice to see you again. Hi, ma'am. Hello, madam. Tapos yung kilala kita. Hello. Kilala kita Namiss eh. kita, ma'am. Oo nga. Ako rin kita. Salamat, sir, ha? Opo. Hope nagustuhan niyo yung video na ginawa ko. Ang Gabi ng Parangal ay tumapat pa sa ika-20 anniversary ng Creative Voices Productions. The first and the most iconic voice company in the Philippines, founded by none other than Pocholo de Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines. Broadcasted nationwide via Radyo Pilipinas 738 kHz at napapakinggan sa buong mundo through Spotify. Hello, great day everyone. This is the Voice Master. At nako, alam nyo, itong award na to, Asia's Pinnacle Award, ay inaalay namin sa lahat ng mga audience, listeners, at mga supporters ng AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas. Para po sa inyo lahat itong award na to, ang Asia's most innovative AI program on radio and Spotify by the Asia's Pinnacle Award. Thank you. Congratulations, Ivan at Ira, para sa atin lahat to. At syempre, kay Mac Florendo, nakasama natin ngayon. Ayan. Dito lang sa AI on the road. AI on the road. Pero Yeah. wala tayo sa road, pero nandito tayo ngayon. At tumanggap tayo ng award. Yes. Tanungin natin yung mga tao, anong tingin. Kinikilala rin ngayong gabi ang Radyo Pilipinas bilang kauna-unahang radio station in Asia na nagbibigay ng tunay na espasyo para sa AI in public media. Dahil sa programang ito, hindi lang boses ng makina ang narinig, kundi boses ng bawat Pilipinong nangangarap sa harap ng pagbabago. Ang Asia's Pinnacle Awards na pinangungunahan ng Asia's Golden Icon Awards Council at suportado ng PCCI, PESA, TESDA at Divina Law ay itinuturing na isa sa pinakamataas na parangal sa mga visionary leaders and innovators sa buong Asia. Ngayong 20 taon na ang Creative Voices, malinaw ang mensahe ng gabi. Ang boses ng Pilipino ay buhay at ngayon powered by AI. Ito si Mac Florendo, the voice of magic para sa AI on the road, kasama ang The Voice Master. Sa mundong mabilis ang pagbabago, ang tunay na magic ay ang boses na may layunin. Abangan ang susunod na biyahe. Dahil ang AI on the road, hindi lang nagbabalita, nagpapaalala na may kinabukasan ng bawat boses. Signing off with magic. Alright, welcome back sa AI Talks with the Voice Master. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay mga ka-AI dito sa ating episode 16, balikan muna natin ang pinaka-importante na usapan natin ngayon tungkol sa future ng AI. Kanina, di ba, pinag-usapan natin ang mundong kung saan
Sa opisina, AI na ang gumagawa ng maraming admin work, kung saan robots na ang katulong sa bahay at sa pabrika, kung saan AI na ang unang nakakakita ng sakit at kung saan ang mga pelikula, kanta, games at content pwedeng gawin ng AI sa loob lang ng ilang minuto. Para sa iba, nakakakaba ito, di ba? Para sa iba, exciting. Ang totoo, parehas. Kahit ako, kabado. At the same time, syempre, excited. Sa isang side, nakikita natin ang pangako ng AI. Mas magaang diagnosis ng sakit, mas ligtas na operasyon, mas murang production, mas mabilis na serbisyo, mas personal na edukasyon para sa mga bata. Sa kabila naman, nandyan yung panganib na mawalan ng trabaho ang marami, na malito ang tao kung ano pa ang totoo dahil sa deepfakes at AI and influencers. Lalo na ngayon, lumabas na ang Gemini, yung Nano Banana Tree. Ano? Okay? Yun nga mas magiging mas malakas pa yung diskriminasyon kapag mali o bias ang data, na masikip ang pribadong buhay natin sa sobrang dami ng data na kinokolekta. Kaya ang solusyon o resolution ng episode na ito, simple pero malalim. Ano yun? Hindi natin kontrolado ang bilis ng pagdating ng AI, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-respond, di ba? Tutugon. Pwede tayong matakot at umatras, o pwede tayong maghanda o matuto o manguna. Kung ordinaryong Pilipino ka na nakikinig ngayon o nanonood, ikaw nandiyan. Gusto kong sabihin ito na direkta sa'yo, ha? Gusto kong sabihin sa'yo to, ha? Ka-AI, ka-boses, kapatid, kapamilya, ka-boses. Hindi mo kailangan maging programmer para maintindihan ng AI. Kailangan mo lang maging curious, handang matuto, at bukas ang isip na gamitin ito bilang kakampi. Kung estudyante ka, gamitin mo ang AI para mas gumaling ka, hindi para mandaya, okay? Kung empleyado ka, simulan mo ng aralin paano pwedeng gamitin ang AI sa trabaho mo para mas tumaas ang value mo. Kung negosyante ka, tanungin mo ang sarili mo, saan pwedeng pumasok ang AI sa negosyo ko para makatipid, mas mapabilis ang proseso at mas mapaganda ang serbisyo sa customer. At kung magulang ka o guro, kailangan ikaw ang unang magturo sa mga bata na ang AI ay tool, hindi Diyos, hindi kaaway, hindi laruan lang, kundi isang makapangyarihang gamit na dapat may kasamang values at wisdom. O yan ha. At bilang isang bansa, kung gusto nating hindi maiwan, kailangan nating seryosohin ang AI literacy, education at retraining ng mga tao. Sa huli, ito ang gusto kong iwan sa inyo mga ka-AI. Ang future ng AI, hindi sinusulat na makina lang. Sinusulat ito ng mga taong may puso, may konsensya, at may malasakit sa kapwa. Ang tanong, sasali ka ba sa pagsusulat ng future na yan o manunood ka lang sa gedli-gedli? Alright, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines, na nagsasabing, ang AI ay may utak pero tayo mga Pilipino pa rin ang may puso. At habang pinipili natin gamitin ang AI para sa kabutihan, okay, katarungan at pag-unlad ng tao, hindi mawawala ang halaga ng pagiging tao. Alright, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutan na i-follow at i-subscribe o mag-subscribe sa AI Talks with the Voice Master sa Spotify. Ayan pakinggan ninyo ang mga previous episodes natin at i-follow nyo rin ako, syempre sa Facebook, The Voice Master, Instagram, at Pocholo Gonzalez, sa YouTube, AI Talks with the Voice Master at The Voice Master, at bisitahin ang aking website para sa mga talks, trainings at AI programs, pochologonzalez.com. Tulungan nyo akong ikalat ang AI literacy sa Pilipinas. I-share ninyo ang episode na ito sa pamilya ninyo, sa mga trabaho ninyo, at sa mga teachers at estudyante na kilala nyo. Okay? Mga ka-AI, salamat sa tiwala, salamat sa pakikinig, at salamat sa pagsama sa laban para sa isang Pilipinas na hindi takot sa AI, kundi marunong gumamit ng AI para sa ikabubuti ng lahat. Once again, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez,
hanggang sa susunod na episode dito lang sa The AI Talks with the Voice Master, kung saan ang boses ng kinabukasan ay nagsisimula sa boses mo ngayon. AI para sa masa. Woo! Bye! See you next week! Sa tindahan ni Aling Nena, sasakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master. Hey! Ay para sa masa, ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat huwan, para sa bagong